At sa iba pang balita, ipinalabas na ng Land Transportation Office o ng LTO ang implementing rules and regulations ng Anti-Drunk and Drug Driving Act. Layo ng nasabing batas na maiwasan na ang anumang aksidente, partikular na kapag nagmamaneho ng lasing. Narito naman ang report ni Julius Disamburon. Dahil sa kabi-kabi ng aksidenteng nababalitaan sa buong magdamag, ipipresenta ng Land Transportation Office sa publiko ang kanilang implementing rules and regulations ng Rep. 586 o ang Anti-Drug and Drug Driving Act. Ito ay upang maintindihan ng sambayanan, lalo na mga motorista, ang nilalaman ng batas na ito. Ilang buwan matapos ang pagbabalangkas, ito ay ipaalam muna sa sambayanan at maaaring magsagawa ng dry run sa daan. Sa ilang metro cities gaya ng Norte, Baguio, Cebu at Davao, partikular ito ipipresenta. Target na ilathala ito sa ika-5 ng Setyembre at matapos ang 15 araw o sa ika-20 ng Setyembre, iloloob sa nasabing batas ang mga sumusunod. Kung halimbawang mahuli ang isang driver at tumanggi ito magpasa ilalim sa sobriety test, agad na kukumpiskahin o babawiin ang lisensya nito. Para sa mga non-professional driver na mapapatunayang nagmamaneho ng lasing o nasa impluwensya ng ipinagbabawal na droga, kukumpiskahin ng driver's license nito at sususpindihin sa loob ng 12 buwan sa unang paglabag. Sa mga susunod na paglabag, habang buhay nang babawiin ang lisensya nito. Para naman sa mga professional driver na lalabag, kukumpiskahin o habang buhay nang babawiin ang lisensya nito. Nakapailalim din dito na kapag hindi nagresulta sa physical injury o ang paglabag sa batas, makukulong ng 3 buwan ang nagkasala at pagmumultahin ng 20,000 piso hanggang 80,000 piso. Sa mga paglabag na nagresulta sa physical injury, ang multa ay mula 100,000 piso hanggang 200,000 piso, habang ang paglabag na nagresulta sa pagkamatay ng biktima ay magbumulta ng mula 300,000 piso hanggang 250,000 bukod pa sa parusang nakapaloob sa kasong homicide. Base sa mga datos na sa mahigit 40,000 aksidente na ang nagaganap sa bansa simula noong Enero o hindi bababa sa 200 kada araw. Paglilinaw ng ahensya na hindi lang sa mga lugar madalas ang aksidente ito ay patutupad, kundi sa buong Pilipinas. Kaya't ngayon pa lang ay nasa proseso na sila ng pagbili ng alcohol breath analyzer at drug testing kits upang mabilis na mahuli ang mga pasaway sa lansangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.